Paano maging chief engineer at kapitan? Pinakamataas na posisyon sa barko. Mga Paps, day 20 na tayo ng ating content series from cadet to officer on board ship. Mga Paps, alam nyo ba, once na nakatungtong kayo sa operational level or junior officer, ay balang araw kayo ay magiging kapitan o chief engineer sa barko. Mga Paps, para maging chief engineer o kapitan or master mariner sa barko, kailangan mong dumaan sa tamang edukasyon, training at sea service. Magkaibang career path ito ha mga Paps. Ang isa, engine department, ang isa naman ay deck department. Para magkaroon kayo ng idea, ito ang step-by-step guide. Para maging chief engineer ka, number 1, kumuha ka ng BS Marine Engineering or BS MARE. Ito po ay kurso para sa mga nais magtrabaho sa engine department ng barko. Sa makina po ito ng barko ha. Pangalawa, mag-OJT or OBT, Cadet Ship on Board or yung 12 months sea service bilang kadete. Pangatlo, mag-take ka ng OIC Engine Watch Assessment o ito yung Officer in Charge of Engineering Watch. Pagkatapos nito, pwede ka na maging Fourth Engineer or Third Assistant Engineer. Then pag-apat, mag-ipon ka ng sea service. Kailangan mo ng sapat na buwan. Usually, 12 months para magkaroon ka ng license to second engineer. Pero bago yun, pang-lima, mag-take ka ng management level course. Required para makapag-apply ka ng chief engineer license. May kasamang assessment ito ha mga Paps sa Marina. Then iakto mo na ang iyong chief engineer license kung ikaw ay second engineer, experience na ready na maging chief engineer. Para naman maging kapitan sa barko or yung master mariner. Number 1, syempre kumuha ka ng BS Marine Transportation or BSMT. Para ito sa mga gustong magtrabaho sa deck department. Hindi lang ito ang pintura-pintura o yung tik-tik kalawang ha mga Paps. Number 2, mag-OJT or OBT or cadet ship program na 12 months sea service as cadet. Number 3, mag-take ng OIC, Navigational Watch o ito yung assessment natin mga Paps. Nakapaloob dito ang pagsusulit, simulator, plus marina documents. Pagkatapos nito, pwede ka nang umakto na maging third mate. At pangapat, mag-ipon ng sea service. Ito yung progression ng ranks mo. Third mate to second mate to chief mate. So, ang exam nito ha mga Paps, dalawa rin. Operational level and management level. So, bago ka makapag-exam ng management level, kailangan mo muna ng MLC. Ito yung management level course. Para sa chief mate, may assessment din ito mga Paps sa Marina bago ka ma-promote. Then take master mariner license o yung kapitan. Then kapag experienced chief officer ka na, kapag ready ka na, pwede ka nang maging kapitan kung kompleto mo na ang iyong mga requirements. Ang maipapayo ko lang mga Paps para maabot ang chief engineer o kapitan na posisyon sa barko. Hindi po ako chief engineer mga Paps, hindi po ako kapitan, pero I have a management license po. Ang maipapayo ko lang po rito, maging dedicated at maayos lang po tayo sa ating trabaho, iwasan ang bad record sa habang on board, mag-ipon para sa future exams at promotion, magastos po ang MLC at iba pang trainings. At bukod sa lahat, mag-seek tayo ng company na nagbibigay ng career progression para tuloy-tuloy ang promotion natin. Kung hindi naman tayo sinuswerte, lipat tayo ng company na mag-grow tayo. Mga Paps, tapos na tayo sa ating content series na cadet to officer on board ship. Sana may natutunan kayo kahit konti sa aking mga shared experience and advice. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Sasagot na po tayo ng inyong mga katanungan. Sana patuloy kayong manood at sumubaybay sa ating question and answer series naman tayo mga Paps. Again, maraming salamat ulit sa inyo. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalo Paps.
Your Chismosong Marino.